Kung mag-a-apply kayo ng accreditation bilang Pollution Control Officer sa DENR-EMB Regional Office, kailangan alam nyo yung tatlong bagay na ito. Number one, kung anong requirements sa pag-apply ng accreditation. Pangalawa, kung ano ang platform na gagamitin sa pag-apply ng accreditation bilang Pollution Control Officer. Yung prescribed na platform ng DNR-EMB sa pag-apply ng accreditation. At pangatlo, magkano ang babayaran at paano ko makukuha ang accreditation certificate. So, sagutin natin yung mga tanong na yon. Isa sa common na tanong, ano ang mga requirements sa pag-apply ng accreditation bilang Pollution Control Officer? Well, ang ating sagot sa tanong na kung ano ang mga requirements, it depends on the type of application. So dito sa papakita ko sa ating screen kung ano ang requirements. Ulitin natin, depende yan sa type of application. As shown on the screen, ito ang mga requirements sa pag-apply ng accreditation sa DNR-EMB Regional Office bilang Pollution Control Officer. So kung first time mo mag-apply ng accreditation sa DNR-EMB bilang PCO ng isang company, kailangan mong isubmit ang mga sumusunod. Yan. Number one, ang ating application form. Meron tayong online application form. Ito ang sa loob ng pco.emb.gov.ph. Pangalawa, appointment or designation letter as Pollution Control Officer. At pangatlo, the notarized affidavit of undertaking. Ang affidavit na to, ang nakapirma dito, ang PCO at ang managing head. Kumbaga, yun yung highest executive officer ng company na nag-appoint sa kanya. Isa pa sa mga requirements ang Certificate of Employment. Maaring ito ang mga requirements, ito ang mga employment certificate ng mga nauna mo pang employer o yung current employer mo. Sa panglima, ang Certificate of PCO Training, ang nag-issue nito ang isang EMB recognized training institution. So dapat 3 taon from the time na na-issue ang Certificate of Training. So halimbawa, kung ngayon ka mag-a-apply ng accreditation, November 13, 2025, ang pinaka pwedeng maabot na 3 taon yung November 13, 2022. So ngayong araw na to, valid pa yan. Tomorrow, November 14, expired na. Kaya pagkatapos maka-attend ng PCO training, dapat makapag-apply na nga ng accreditation. Kasama sa requirement sa pag-apply ng PCO accreditation ang Certificate of the Managing Head. Kumbaga, para mabuo ang training requirement, yung PCO at yung Managing Head, kumbaga yung owner ng company, ay dapat may training din sa Environmental Management Training. At ito, resume with 2x2 at saka yung proof of education na transcript of records or diploma. Kapag ka medyo mataas yung risk ng operation, preferred kadalasan yung mga licensed professional. Kaya hinahanap din yung
PRC ID. So yan yung mga requirements for the application of accreditation as PCO for the first time. Kumbaga, new application. Once approved, yung iyong PCO accreditation, ang validity niyan ay 3 taon. Kaya medyo matagal din. Ang gagawin mo 30 days before mag-expire ang iyong PCO accreditation, kailangan mo na siyang i-apply ng renewal kung saan ka nag-issue ng kung sino nag-issue sa iyo ng certificate of accreditation, doon mo din i-renew. Now, kung magre-renew ng PCO accreditation, ibang sets of requirements na naman. Una dyan ang application form doon sa pco.emb.gov.ph. At syempre ang current or latest appointment or designation letter as PCO. Nag-submit ka niyan 3 years ago pero sa renewal, magsasubmit ka ulit ng bago. Kumbaga, updated siya na designation letter as PCO ng company. Notarized affidavit of undertaking between the PCO and managing head. Kumbaga, 3 years ago, nag-submit ka ng affidavit of undertaking, magsasubmit ka ulit sa renewal. Mas current nga lang. And then, certificate of employment. Ang isa dito pa, ang proof of compliance to the requirements of environmental laws. Meron tayong 5 major environmental laws. Ang gagawin mo sa renewal of PCO accreditation application, i-compile mo lahat ng mga compliances mo na documents sa bawat batas na yan. And then kung may violation sa loob ng 3 taon sa pagiging PCO ng company, nagkaroon ng non-compliance sa requirement ng isa man sa batas, magsasubmit ka ng additional requirement. Ito ang affidavit of commitment. At syempre, yung copy ng previously issued certificate of accreditation as PCO, kailangan yan sa renewal. And then, ang pinagbayaran ng application fee, both new and renewal, yung ating 500 pesos. So, ito yung mga requirements sa pag-apply ng accreditation bilang PCO sa DENR Environmental Management Bureau Regional Office. At ang mga requirements na yan ay isasubmit sa EMB Regional Office via online PCO application system or the pco.emb.gov.ph. Yan yung sagot sa pangalawang tanong, saan mag-a-apply ng accreditation. So basically, EMB Regional Office ang office concerned, kaya lang hindi siya manually ina-apply. So kailangan mo mag-create ka ng account dito sa PCO online application system. Mag-create ka dito ng account, mag-sign up, and once na makapag-sign up ng account, na-activate na yung account, successfully activated. Pag nag-fill up ka dito ng email, password, tick I agree, and then register, magpapadala ng notification sa email mo para ma-activate mo yung account. So dyan sa online PCO application system, ang prescribed platform, online platform sa pag-apply ng PCO accreditation. At kung magkano ang babayaran, pwede tayong pumunta dito sa DAO 2014-02. Ano itong reference na ito? DAO 2014-02, entitled Revised Guidelines for Pollution Control Officer Accreditation. Pupunta tayo sa Section 8 at yun ang usaping accreditation bilang PCO.
Sabi dito, the regional director of or the regional director shall act on the application for accreditation of the appointed or designated PCO within 15 calendar days from receipt of the application. So meron ditong for approved applications, the RD shall issue the certificate of accreditation containing, among others, the responsibilities and accountabilities of the PCO and the managing head of establishment. So yan yun. Bibigyan ka ng certificate of accreditation kapag na-approve ng regional director. Magkano ang babayaran sa pag-apply ng accreditation? Ang processing fee, base dito, processing fee in the amount of 500 pesos. Yan yung babayaran. Ano po? So, tatlong tanong, ano yung mga requirements sa pag-apply ng accreditation as presented earlier? So, ito yung mga requirements. Now, kung saan mag apply ng PCO accreditation dito sa online PCO application system. Magpunta ka lang sa pco.emb.gov.ph. So, dyan mo na siya madadownload ang copy ng approved accreditation as PCO. Dyan na din po. Kanang babayaran na pricing fee, 500 pesos. So, I hope may natutunan kayo tungkol dito sa paano mag-apply, paano magkaroon ng PCO accreditation. At kung may mga katanungan pa, you can type it below. Thank you very much for time listening and God bless us all.